Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tunay ang kagalingan ng Diyos pagkakalob sa atin halina at natitipon sa banal na misa upang ang dakilang pag-ibig ng Diyos mabigyang kahulugan sa mapagpala niyang pag-aaruga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may kaloobang tapat at maasahan. Sa gandahang kalooban mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasay, laganap ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito'y kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe, ng unang araw ng unang buwan.
Inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng papupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong ni Jesus. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakikita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Simple ang ating mabuting balita at may isang napakagandang daloy ng kagalingan itong taong bulag na ito. At sapagkat noong nauli ang kanyang mga mata, may nakita siyang mga punong kahoy pero parang naglalakad na mga tao na hindi niya mapagwari. Palagay ko, ang taong ito ay may, nung siya'y pinanganak, hindi bulag, nakakita siya, alam niya kung ano punong kahoy, alam niya kung ano sinasabi ni Kristo, alam niya tungkol sa mga tao, at nakikita naman ng ating Kristo ang kanyang kapansanan na talagang kay siya ay nabulag. Hindi natin alam kung ano yung sanhi ng kanyang pagkabulag. Kung siya'y bulag mula pa siya nang ipinanganak, hindi niya alam kung ano yung nababanaagan niyang parang punong kahoy. Hindi niya alam kung
kung ano ang ibig sabihin ng punong kahoy. Hindi niya alam kung sino yung kung ano itsura ng mga tao sapagkat siya ay sinilang na bulag. Kaya medyo ang taong ito ay nagkaroon ng kapinsanan all the way sa kanyang buhay. Una natin bigyan ng daan ng taong ito na naging bulag sa kanyang buhay, di ba? May siguro dahilan sa aksidente, siguro dahilan sa siya ay may karamdaman, o siguro sa ano pa mang nagawa niya sa kanyang sarili o ibang tao kaya naging sanhi ng kanyang pagkabulag. Kaya may mga bagay din na tayo dapat nabigyan ng daan sa buhay na ito na maraming kapahamakang idinudulot ng tao, ng mga aksidente, ng mga pangyayari sa ating buhay o kaya ng kalikasan, kung ito may naibaha, kung ito may lindol, nagkaroon ng landslide at ano pa man, may mga sanhi tayong sanhi na ikapinsalaang ibibigay ng mga bagay nito ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya sabihin, iyan ay nasa sa taong nakakakita ng mga bagay na ito nagiging sanhi ng kanyang pagiging makasalanan. Upang sabihin ang mga bagay na ito ay nagiging daan para ibahin o papagnibaguhin ang nagiging takbo ng buhay ng tao upang sila at mga bagay-bagay ay hindi maging kapinsalaan na idudulot na pinsala sa taong nilikha ng Diyos. Kaya napakalagang unang ating pagnilay-nilay. Huwag sana ako maging instrumento ng kapahamakan ng aking kapwa. Huwag naman ako maging instrumento para mapariwara ang aking kapwa. Huwag naman magbigay ng ibang pananaw na parang bubulagan ako sa tagang tama at tunay na katotohanan sa buhay ng sa takbo ng buhay ng mga tao. Madalas nang nagamit natin masalitang, ikaw ba ay nabubulagan ka na sa takbo ng buhay? Nabubulagan ka ba sa kayamanan, sa kapangyarihan? Isa pang nating bigyan ng daan ang mga bagay na ito na oo, sa kapanahon ng ating Panginoon, itong higit na umiiral ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang estado sa buhay, ang siyang tinitingala at tinitignan ng mga tao sapagkat sila ay sabihin sila ay pinagpapala ng Diyos. Di ba? Upang sabihin na ating Panginoon, ito'y magiging kapinsalaan kapag hindi ito ginagamit sa wastong pamamaraan o ito'y hindi nanggagaling sa Diyos upang ang tao'y umigi sa kanyang buhay o pagpapala ng Diyos sa tanang kanyang buhay. Kaya may kapinsalaang idinudulot ng kayamanan, ng kapangyarihan at ng estado sa buhay ng tao na ang kanilang layunin na hindi maka-Diyos kundi para sa kanilang sariling kapakanan. May mga bagay na ganito ang nangyayari. Pero napakalaga ang isa natin titingnan sa anggulo sa ating mabuting balita na ito ngayon ang nagiging sadya ng mga tao, ng mga alagad na kanilang balikan ang ganitong mga pangyayari. Hindi nila malilimutan sapat ito'y nag-iwan sa kanila ng grasya at magandang matuwid na pamumuhay. Una, naging maganda ang kanilang pagnilay-nilay sapagkat noong ipinamanhi kay Kristo ang bulag na ito, may mga ilang taong daladala. Ibig sabihin ang kanilang puso at kalooban ay nasa panig ng bulag na ito na sila ay naawa upang sabihin, dadalhin ka namin kay Jesucristo at ikaw ipagagalingin. Ibabalik ang iyong mga mata nakakakita ng maliwanag upang tumugon din naman ang bulag na ito. Ibang sabihin ng mga alagad na ito, tinuruan tayo ni Kristo upang magkaroon tayo ng dalang habag at awa sa tao na nangangailangan ng pagkalinga. Yan ang isa sa kanilang mga natutunan. Upang sabihin, ganyan si Kristo. Ang kanyang puso't kalooban, may dalang habag at awa sa mga taong lumalapit sa kanya. Ano pa, at may taong bulag ang lumapit at humihiling upang siya'y makakita. Ginawa naman ni Kristo kanyang pamamaraan
para ibalik ang paningin ng taong ito at ito'y at bumalik nga ang kanyang paningin at tuwang-tuwa ito at siya ay pinauwi na ni Kristo sa kanilang bayan, sa kanilang bahay upang hindi na siya dumaan sa bayan. Heto ngayon, sapagkat nagkaroon ng kagalingan ang taong pinagaling na ating Kristo'y naniwala noong paman sa sinasabi ng mga tao, ibinabalita ng mga tao, ang pananampalataya ay nabubuhay din sa pamamagitan ng mga taong nagiging saksi sa kanilang buhay pananampalataya kung sino si Jesus. Kaya ibig sabihin, ako ba ay naging instrumento upang manampalataya ang aking kapwa kung sino si Kristo sa aking buhay na ito'y may bahagi din sa buhay ng tao na nakikita ko na talagang medyo matabang ang kanyang pananampalataya at wala pang sapat na kapagpapahalaga dito o kaya hindi siya sinasabuhay ang kanyang sinasampalatayanan, ako naway maging instrumento sa aking buhay pananampalataya kahit papaano ay mabibigyan ko ng daan na talaga ang taong ito na siya napupuspos ng biyaya ng Diyos sapagkat siya'y nananampalataya. Kaya ang taong bulag na ito, naniwala siya sa sinasabi ng mga tao, nagdala sa kanya, sa piling ng ating pong Kristo upang ang paniniwalang ito naghatid sa kanya upang siya ay makakita, bumalik ang kanyang paningin. Sasabihin ng mga alagad, tira ninyo si Kristo, talagang siya ang nagiging daan at dahilan sa Diyos upang mayroong pananampalatayang magdudulot sa buhay ng tao ng kagalingan. Ikatatlong bahagi nating mabuting balita nakita natin sa ikatatlong mga pagnilay-nilay ng mga alagad tungkol sa eksenang ito ng pagpapagaling, ang katuwaang at kagalakang dulot ng mapagpalang kamay ng Diyos na siyang nagbigay kagalingan sa taong bulag na ito. At ito rin ang nagiging daan upang may angking kagalakan ang mga tao na pinagkakalooban ng Diyos ng mga biyaya upang sabihin ang mga biyayang iyan ay isinadya ng Diyos sa buhay ng tao para maging maligaya sa tanang kanyang buhay. At ba ito yung kalooban ng Diyos? Ito yung kanyang ipagbigyang daan ng mga tao. Ibig ng Diyos na ang tao ay maging tigib ng may kagalakan sa buhay na ito. The source of our happiness is Jesus. The source of happiness comes from God through our Lord Jesus Christ. At kapag hindi nga't may mga tao na may kagalakan, may kasiyahan, hindi naman ang galing sa Diyos, hindi ito panukala ng Diyos, kundi ito ang binibigay na makasanglibutang ito. That is not the true way of life to be happy, and that's not the true happiness that God gives. Kaya ibig sabihin, ang kaligayahan ko ba ay nanggaling mismo sa Diyos, na ito'y daan ng kanyang pagpapala para sa aking buhay, o ang mga kaligayahang tinatamasa ko nanggagaling sa makasanglibutan, at ang mga nagagaling sa makasanglibutan ito, madalas ito ay salunga sa kalooban ng Diyos upang sabihin, hindi ako sumusunod sa kalooban ng Diyos upang ako ay maging maligaya. Pero nung matuklasan ng taong bulag na ito, the source of happiness comes from God. Ito ang gusto niyang isigaw sa madlang people. Ito ang gusto niyang ipaliwanag sa mga tao. Pero sabi ni Kristo, huwag mo mukhang dumaan sa bayan. Kasi sa bayan, marami nakakakilala sa iyo para ikaw ay batiin. Hindi ba ikaw dating bulag? Madalas, ang ganitong may makapansanan, sila pa ay nagiging pulubi. Hindi ba ikaw yung bulag na naging pulubi? Oo, nakakakita ka na. Pero ibig sabihin, hindi pa rin mapipigilan ng taong ito sapagkat sa kabila ng kagalakan at katuwaang nanggagaling sa Diyos, ito'y pagmamalaki niya, ipagkakapuri niya at ipapahayag sa mga tao
Ang kagalingan ng kanyang pagpapanumbalik ng paningin ay galing sa Diyos kay Kristo upang siya'y maging maligaya sa tanang kanyang buhay. Aba, marami tayong papanalangin sa pagdiriwang na ito sapagkat ang misa ay pinapahayag natin sa kahulugan, pagpapakasakit, kamatayan ng ating Panginoong Kristo at kanyang ipinahayag na mayroong pagkaunawa sa mga tanang nangyari sa ating buhay na madalas at minsan nabubulagan tayo sapagkat mararahuyo tayo sa binibigay ng makasanglibutan, pero ibinibigay sa ating mabuting balita ang tamang landas sa buhay upang tayo'y maging maligaya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang makita natin ang daan ng tunay na kagalakan at kaligayahan sa buhay sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ng liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinahamak, mga itinakwil at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng paggalingan ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng walang maliw at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kagalingan, pagkilala sa matuwid na pamumuhay, ngayon ipapahayag natin ang mga bagay na ibig nating makamit tungo sa kagalakan at kaligayahan ng buhay. Kaya dinggin mo maunawa ang aming pagdulog sa iyo, ang bawat pagsambit namin at nanggagaling sa aming puso at kalooban, na ipinapahayag namin upang makamit namin ang tunay na kaligayahang nanggagaling sa iyo sapagkat mayroon kang dalang habag at awa sa aming mga abang kalalagayan. Habang pinagsisikapan namin na maitaguyod ang panindigan namin sa pananampalataya, habang pinahayag namin na ito'y kagaling ang handog mo para sa aming kapakanan, na kadalasan ay salunga sa ibinibigay ng makasanglibutan. Kaya dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin kami sa buhay na ito, at ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu
Santo. Ang malingaping ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga patid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tunay na layunin ng Diyos para sa buhay natin na tayo'y maging maligaya at magalak sa buhay sa pamamagitan ng aral ng mabuting balita ng ating Kristo. Halina at pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, awitin natin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tuhayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama.
Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen.
Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. O salutaris hostia, eceritantis hostium, elabemur hostinia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi eterno, nobis dona in patria. Mga panalig, bilis ang bayan tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nakababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui reste fides suprema
de cielo, prestatisti eiis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kapangyarihan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,